Alright mga kapatid, mahalaga tong pag-uusapan natin ngayon. Dahil tila ba yung mga nangyayari ngayon ay naulit lang, no? At nangyari na to sa nakaraan sa ibang mga tao naman mga tol. No? Ito'y may kinalaman mga kapatid, no, tungkol sa ating Panginoong Diyos. Dahil nga ngayon nababalita mga tol ay iba't ibang mga prayer rally ang idinadaos ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Syempre pag sinabi nating prayer rally, ito'y nananalangin sila, nagdarasal mga tol, humihingi ng tulong sa dakilang may kapal upang tulungan mga tol na maresolba ang kanilang problema o kanilang dinadala o kaya matulungan mga tol itong si dating Pangulong Duterte. Ngayon meron akong gustong ipapanood sa inyo mga kapatid. Ito yung mga tao, mga famous na tao, mga sikat na personalidad na minak nila o minaliit nila mga kapatid ang Diyos at nauwi sila mga kapatid sa hindi magandang kalagayan. Ito panoorin natin to mga tola. Bahagya lang naman to. Famous people who mocked God. Marilyn Monroe, I don't need your Jesus. A week later, the man who built Titanic, not even God can sink it. Not even God can sink it. Kahit daw ang Panginoong Diyos ay hindi kayang palubugin ang Titanic. Kaya alam naman natin mga tol kung anong nangyari sa Titanic eh. No words needed. Cazuza, while smoking. God, that is for you. So habang naninigarilyo siya o habang nag-i-smoke, sabi niya, God, this is for you. Ano nangyari sa kanya? Lost battle with lung cancer. Ayun. Tancredo Neves. Not even God can remove me from presidency. He got sick a day before presidency and then Kahit daw ang Diyos hindi siya kayang alisin sa pagka-presidente. Aba, presidente to I. John Lennon. We are more famous than Jesus. Again, no words needed. Okay, so magkakaiba tayo ng pinaniniwala ang Diyos, mga tol, no? Kahit sinasabi natin ang Diyos natin iisa, mga tol, pero syempre iba ang Diyos ng mga Muslim, iba ang Diyos ng mga Buddhism, mga tol, iba ang Diyos ng mga Kristiyano. Kahit nga sa mga Kristiyano may Diyos Ama, tapos meron ding ang Diyos naman ay ang Panginoong Hesukristo. Pero regardless mga kapatid, kung sino man ang pinapaniwalaan mong Diyos, dito sa videong panonoorin natin mga tol, tulad nga no sinabi ko kanina, parang naulit na yung nangyari ngayon sa mga nangyari before sa mga taong to. Ito panoorin natin mga kapatid. Galing kay dating Pangulong Duterte. Tignan natin mga kapatid kung paano niya hamakin ang Panginoong Diyos mga tol. Panginoong Diyos na mismong nasa Bible, yung tinutukoy na nasa Bible. Panoorin natin to mga tol. Ito yung matagal niya ng speech. Presidente pa siya nito eh. Ang ginawa niya, kinain ni Eve. Tapos si Eve, ginising si Adam, siguro katatapos lang, kumain ka rin. So kinain ni Adam. Then malice was born. Etong kinikwento rito ni dating Pangulong Duterte, ito'y isang tagpo o kwento na nasa loob ng Biblia sa Genesis kung paano nagkaroon ng kasalanan ang unang tao. Dahil nga 'di ba may utos ang ating Panginoong Diyos sa mga unang tao na si Adan at Eva. Pwede nilang kainin lahat ng nasa paligid nila, nasa halamanan sila ng Eden maliban sa iisang puno o bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Ipinagbawal 'yan. 'Di ba? Ngayon mga kapatid, ang Diyos na tinutukoy dito sa Bible na to ay ang kinikilalang Diyos ng lahat mga tol na nasa Biblia. Pero anong sabi rito ni dating Pangulong Duterte? Who is this stupid God? Stupido talaga itong putang akong ganun. Minura pa mga tol.
Di ba? Sino tong stupidong Diyos na to? Sabi niya ganun. Minura pa. You created something perfect, and then you think of an event that would tempt and destroy the quality of your work. How can you rationalize a God? Okay, so ang tinutukoy niyang Diyos dito mga kapatid, malamang hindi si Buddha. 'Di ba? Kasi alam naman natin yung kwento ng Bible na 'yan, 'di ba? Alam naman natin yung kwento ng tagpong 'yan kung saan si Eva ay nalinlang nung ahas na diablo mga tol. At sinabi nga sa kanya, hindi totoo, kapag kumain ka niyan mamamatay ka. Ang totoo, kapag kumain ka niyan malalaman mo ang mabuti at masama at magiging parang Diyos ka. 'Di ba? Nalinlang siya mga tol ng tusong ahas at kumain nga siya ng bunga ng punong kahoy mga tol. Binigyan niya pa si Adan at namulat sila sa katotohanan, pareho silang hubad at nahiya sila sa sarili nila mga tol. Diba? Nagkasala sila mga tol at napalaya sila sa halamanan ng Eden. Ang tinutukoy na Diyos dito mga tol, ang Diyos Ama na lumikha ng lahat. Ngayon ang sabi rito ni dating Pangulong Duterte, who's this stupid God mga tol? Diba? Minura pa. O balikan natin yung sinabi niya. Malice was born. Who is this stupid God? Stupido talaga itong putang kung ganun. Minura pa. You created something perfect, and then you think of an event that would tempt and destroy the quality of your work. O ngayon, eto naman yung isang bahagi naman ng pagsasalita niya sa ibang pagkakataon na nagpapaliwanag siya. Eto. Wala akong sinabing torpe ang Ginoo ko. Sabi ko, you review the tapes. Di ba sinabi ko, your God is not my God because your God is stupid. Mine. Your God is stupid, not my God. Sabi niya ganun. Sabi ko, your God is not my God because your God is stupid. Mine has a lot of common sense. Your God is not my God. Your God is stupid. Sabi niya ganun. So ibig sabihin niya mga tol, yung Diyos, kasi ang tinawag niyang stupido mga tol, yung Diyos na nasa Bible ha, yung Diyos na nandoon mismo, yung gumawa kay Adan at Eva. Yun yung tinatawag niyang stupido, pero iba daw ang Diyos niya. So sino Diyos niya mga tol? 'Di ba? Ang Diyos niya hindi yung nasa Bible na gumawa kay Adan at Eva kasi yun yung tinawag niyang stupid eh. So iba yung Diyos niya. 'Di ba? Oh. Tapos kayo, Kahit yung mga tao mga tol, ano na lang napapanganga na lang wala hindi na nila alam kung anong reaksyon ng gagawin nila 'di ba? Presidente siya no mga panahon na to mga tol why do you have to talk about religion? If I choose not to believe in any God, what's the fucking thing about it? Totoo naman, tama naman yung sinabi niya. Anong problema natin kung naniniwala siya sa ibang Diyos, 'di ba? So, ibang Diyos yung pinapaniwalaan niya, hindi yung Diyos na kinikilala natin na nasa Bible. Hindi ko alam mga tol kung naniniwala ka sa Bible o hindi, pero kung naniniwala ka sa Bible, kung Kristiyano ka, naiintindihan mo siguro yung sinasabi ko na ang tinutukoy niyang stupid mga tol is yung Diyos na nasa Bible na lumikha kay Adan at Eva na kinikilala nating lahat na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi daw yun ang Diyos niya. Kasi ang Diyos niya mga kapatid ay may common sense daw, sabi niyang ganun. No? May matalino, hindi stupido, sabi niyang ganun. 'Di ba? It's the freedom of to choose one. Ngayon, balikan ulit natin yung mga nangyari. Matagal na to mga kapatid, pero ngayon, 'di ba? Ngayon mga tol, ang mga taga-suporta ni Pangulong Duterte, nagsasagawa ng prayer rally. Eto ang tanong, kaninong Diyos kaya sila tumatawag? Kaninong Diyos kaya sila ngayon nagsasagawa ng prayer rally ng pagpapanalangin nila? Sa estupidong Diyos na sinasabi ni dating Pangulong Duterte o sa Diyos ni Duterte na hindi natin alam kung sino mga tol? Kasi hindi daw yun yun nasa Bible Panoorin na lamang natin to. Muli pong nagsama-sama sa ilang bahagi ng Mindanao at Visayas ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Saksi, si John D. Esteban ng GMA Regional TV.
Yulak na to! Inasin President na to! Duterte! Libo-libo ang nakiisa sa peace rally sa Jolo, Cebu bilang pagpapakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa the Netherlands. May mga nagmarcha rin sa Bugao, Tawi-Tawi para hilingin na mapauwi na sa bansa ang dating Pangulo. May mga nagtipon din sa Isabela City sa Basilan. Gayon din sa Zamboanga del Sur kung saan nagpailaw ng mga flashlight at nag-alay pa ng kanta. Gabi-gabi rin ang prayer rally sa Davao City. Patuloy nilang pinapanawagan na maiuwi na sa Pilipinas ang dating Pangulo. Ngayon, gabi-gabi ang prayer rally. Didinggin kaya yung prayer nila mga kapatid? Tinatawag ni dating Pangulong Duterte na stupid. 'Di ba? Yung ewan natin mga kapatid, baka kasi yung prayer rally nila doon mismo sa Diyos ni dating Pangulong Duterte, mga tol. Again mga kapatid, sabi nga gano'n ni dating Pangulong Duterte, kung meron siyang ibang Diyos, iba sa Diyos nyo, nung pakialam ninyo, di ba? Diba? Meron daw siyang freedom, may karapatan siya, which is totoo naman mga tol. Hindi naman natin pinipigilan kung ang Diyos mo si Buddha, kung ang Diyos mo si ano ba yung ibang pangalan ng Diyos sa mga Hindu, di ba? Ang Diyos mo si Allah, o ang Diyos mo si Jesus, ang Diyos mo ang Diyos Ama, di ba? Pero mga kapatid, malinaw yung tinatawag na stupid ni Duterte dati is yung the one na nandoon sa Genesis. 'Di ba? The one na nandoon sa Genesis. Alam niyo na mga kapatid, hindi si Buddha 'yon. 'Di ba? Hindi si Allah 'yon, mga tol. Hindi rin malamang hindi si Kibuloy 'yon. 'Yun yung tinatawag niya stupid, which is hindi daw 'yun ang Diyos niya. Ngayon kung babalikan natin, katulad nung mga nangyari na sa mga famous personality na nagdaan, katulad na lamang nung gumawa ng Titanic, di ba? Not even God can sink Titanic. O ano nangyari sa Titanic? Lumubog. Ito hindi man instant mga kapatid, pero makikita mo na dumarating talaga sa isang tao mga kapatid ang makikita mo kung ano yung nangyayari sa buhay mo, kung pinagpapala ka ba o hindi. Hindi natin sinasabing lahat tayo'y perpekto. Hindi natin sinasabing tayo'y mabuti at hindi makasalanan. Lahat tayo makasalanan mga tol. 'Di ba? Pero mga kapatid, no, yung hamakin mo ang Panginoong Diyos at tawagin mong stupido, ano pang nangyayari sa iyo, 'di ba? Ano pang klaseng tao kapag ganun? 'Di ba? Kaya pala mga kapatid, walang takot siya kung ipag-utos na patayin mo. Kasi mga kapatid, kahit sa Bible, pinagbabawal ang pagpatay, di ba? Kang papatay, sabing ganun sa Bible. Di ba? Kung siya hindi natatakot na ganun, malamang nga kasi iba ang Diyos niya. Ano sa tingin ninyo mga tol? Ngayon, na nahuli siya, ay naresto na. Diba? At nandoon siya ngayon sa Netherlands. Dinidinig ang kaso niya sa edad mga tol na 80, mag-80 na ata o 80 na, no? Si dating Pangulong Duterte mga tol. No? May magagawa ba ang mga prayer rally? Well, ang Panginoong Diyos naman ay mahabagin, maawain, mapagpatawad mga tol. 'Di ba? Mapagpatawad. Pero kung hindi ka naman dumadalangin sa kanya at sa ibang Diyos ka dumadalangin, 'di ba? Paano kanya didinggin? Ang tanong, yung Diyos kaya ni Pangulong Duterte, didinggin siya. Yung Diyos niya na matalino. Kasi yung Diyos na nasa Bible, stupid daw yun. Yung Diyos niya kaya. Yung Diyos niya kaya mga tol, ipagtatanggol at ililigtas kaya siya nun. Di natin alam mga kapatid, no? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.